Totoo nga ang sinabi nila mga mare na meron ngang pera dito. At syempre ay pwedeng kang kumita basta samahan mo lang ng sipag. Kaya for today's video mga mare ay tuturo ko sa inyo kung paano ba namin to ginagawa. So ito nga pinakita ko sa inyo sa una nating video. Ito yung ginagamit namin para makagawa ng eco bricks. Ito yung mga plastic na inipon-ipon ko. At pagkatapos ko nga makaipon ito mga mare ay hinuhugasan ko to ng sabon at binabanlawan. Alam nyo ba mare kung saan ako nagkaroon ng idea nito kung paano ba gawin tong eco bricks na to? Actually, nakita ko lang talaga to sa aking wall. Marami kasi akong buy and sell na sinalihan dito sa amin at bigla ko to nga tong nakita at na-curious ako. Pwede palang ibenta yung mga ganito kasi pinapaproject pala to sa mga bata. So nakikita nyo mga mare, bago ko nga to hugasan ng sabon ay ginugupit ko nga to para hanggang loob ay malinisan. Sa trabahong to mga mi, kung masipag ka ay pwede ka dito, pero kung hindi ka naman masipag o matyagang maggupit ay hindi ka talaga pwede dito. Ako kasi mga mi, basta pagkakakitaan ko at legit ito ay ito yung pagtsatsagaan ko talaga kahit gaano to kahirap. Ito nga yung sinasabi kong madiskarteng ina, kahit ano na lang talaga basta pagkakakitaan ay gagawin para lang sa pamilya. Pero sa totoo lang mga mi, pag wala naman akong ginagawa or nagbibake ay ito talaga yung hinaharap ko. Kasi sa totoo lang mga mare ay mahirap talaga tong gawin at saka kailangan talaga ay pagtsatsagaan mo talaga to dahil masakit to sa kamay. Ganito dapat ang magiging itsura nito mga mare kapag ginugupit mo na, dapat ay maliliit lang. Mas maganda kasing tignan kapag maliliit ang gupit mo. At pag nakagupit ka naman ng ganito na karami ay kailangan mo ng 1.5 plastic bottle. At syempre mga mare, bago nyo nga to gamitin ay kailangan nyo hugasan at patuyuin. At pag nahugasan nyo na nga ito at natuyo na ay pwedeng nyo nang ilagay ito sa loob. Ganito ang ginagawa namin mga mare. Syempre mga mare, kailangan nga natin yan isiksik at saka syempre kailangan puno. Medyo abutin ka nga talaga dito ng ilang minuto dahil nga kailangan na isiksik at punong-puno ito mga mare. Sa akin kasi mga mare, pagkatapos ko nga ito mapuno ay tinitimbang ko ito. So ganito nang magiging itsura niya mga mare kapag napuno na natin at nasiksik ito. Tinitimbang ko to para malaman ko kung ilang grams ba siya. Para malaman natin mga mare kung ilang bigat na nga rin itong nagawa natin. So ganito ang ginagawa ko mga mare para masiksik ng gusto yung mga plastic sa loob. At pag nasiksik ko nga ay dadagdagan ko ulit itong laman. Ganyan lang siya paulit-ulit lang mga mare hanggang sa mapuno nga natin at matimbang natin kung ilan na nga ang kilo or ilang grams na nga ito. At saka mare, kapag nakatapos ka na nga nito ay pwede mo na nga itong ibenta sa buy and sell dahil nga patok to lalo na kapag bagong pasukan. Alam nyo ba mga mare, nakabenta na ako nito dati na 120 pesos per bottle. At meron pa nga maring mga kumukuha nito ng 10 piraso para lang i-resell. Kaso nga lang ay ako nga lang nag-iisa nagugupit nito kaya hindi ko siya nabigyan. Kaya tingnan nyo naman mga mare, siksik na siksik talaga to at medyo mabigat nga rin to. Kaya ikaw mare, kung wala ka naman masyadong ginagawa ay bakit hindi mo to subukan? Kahit nasa bahay ka lang ay pwede ka talagang kumita basta magtiyaga ka lang dito mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panunood.